Okay, announcement tayo ng winners sa raffle natin ng cash prize na 200 pesos. Makinig maigi kasi baka kayo yung nanalo. Una, Jessa Marani. Ikalawa, Patrosenyo Aresca. Pangatlo, John Marvin Kapakin. Pang-apat, April Chris Matinong. At panglima, Ronnie Surat. Paki-message ako sa aking Facebook page para ma-claim nyo ang prize na 200 pesos. Mag-send lang din ng proof na kayo ang nanalo. At para naman sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala kasi may mga paparating pa tayong raffle. Para makasali, mag-comment lang ng hashtag JD at hashtag JD Films. And share nyo na din sa Facebook nyo ang upload natin. At syempre, lagyan ng hashtag JD at hashtag JD Films. Itag ang Facebook page ng JD. Meron din pala tayong Facebook group na pwede nyong salihan para sa mga announcement. At may paparating tayong bagong merch. Ang design niya ay tungkol sa gabunan, kaya paki-antay na lang JIP. Yun lamang, maraming salamat. Congrats sa lahat ng winners. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bilong. Walang eksaktong taon. Dumaguete. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang pahinante ng isang malaking barkong pang-isda si Bilong. Ang kadalasang huli ng sinasakyan niya ay malalaking tuna at malasugi. May kalakihan ang kita sa ganitong trabaho, lalo na kapag marami ang naiuuwi nilang isda sa tuwing dadaong. Hindi lang sa Dumaguete dumadaong ang barko nila Bilong, maging sa mga bayan kagaya ng Sipalay General Santos sa Mindanao, maging sa malayong teritoryo ng Malaysia. Nagsimula sa trabahong ito si Bilong sa edad na 15. Nakapagtapos ng sekundarya ang binata, ngunit hindi na nito naisip pang ipagpatuloy ang pag-aaral dahil na rin sa kahirapan. Pinili na lang nitong maghanap ng trabaho. Kaunting pagpapaliwanag sa ating bida. Hindi kalakihan ng pangangatawan ni Bilong. Medyo payat ito kung titignan at parang hindi kayang bumuhat ng isang sako ng palay. Ngunit kapag nakita mong magtrabaho ang binata, simpleng-simple lang sa kanya ang pagbubuhat ng mahigit 100 kilo ng tuna. Mula sa simpleng pamilya si Bilong, ang kanyang amang si Mang Ruding ay isang mangingisda sa lugar, samantalang ang ina naman ay mananahi. Sa makatuwid, walang kakaiba sa kanyang pinagmulan. Ngunit isang pangyayari ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pambihirang kakayahan ng binata. Aatras tayo ng 5 taon. 10 taong gulang si Bilong nang may makilalang matandang lalaki. Tinawag niya itong Manong Sito. Pulubi sa mata ng karamihan ang wangis. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na si Mang Sito ay isang makapangyarihang ermitanyo. Tanging si Bilong lang ang nakakaalam nito. Nakilala niya ang matanda nung nag-aaral pa lang ito sa elementarya. Magtatanghalian na ng mga sandaling iyon at nakaugalian ni Bilong na umakyat sa puno ng bayabas sa labas ng paaralan at doon kumain. Pagkaupo niya sa paboritong pwesto, inilabas ng binatilyo ang kanyang baon. Ngunit bago magsimulang kumain, natanaw niya ang isang matanda sa ibaba ng puno. Nakaupo ang matanda na tila napapagod. Nagulat si Bilong nang bigla na lang itong mawalan ng malay. Dali-daling bumaba ang binata upang tulungan ang matanda. Inilabas niya ang lalagyan ng tubig sa bag at sinubukang painumin ng matanda. Laking pasasalamat ni Bilong nang uminom ito. Salamat naman at ayos lang po kayo. Manong, ano po bang nangyari?
Wika ni Bilong habang isinasandal ang matanda sa puno. Pasensya ka na. Napagod lang talaga ako sa pagbaba sa bundok. Nakalimutan ko kasing magdala ng tubig. Kaya salamat sa tulong mo ha. Salamat, Bilong. Tugon ng matanda. Nanlaki mga mata ni Bilong nang banggitin ni Mang Sito ang kanyang pangalan. Sandali lang po. Bakit alam niyo po yung pangalan ko? Sino po kayo? Tanong ni Bilong. Ako si Manoy Sito. Marami akong alam. Lalo na kung tungkol sa mga kagaya mong mabait. Pero maraming salamat ulit sa tubig. Tugon ng matanda. Hinati ng binatilyo ang kanyang baong pananghalian at inabot sa matanda. Ito na ang naging simula ng kanilang pagiging malapit. Halos tuwing tanghali ay nagkikita ang dalawa at sabay na kumakain ng tanghalian. Umabot ng ilang taon ang kanilang pagkakaibigan at nalaman ni Bilong ang sekreto ni Mang Sito. Ito ay nang aksidenteng matabig ng binata ang malaking bahay ng alingayo o makabandag na bubuyog habang naglalakad sa kagubatan. Kinuyog ng mga ito si Bilong at sangkatutak na kagat ang natamo ng binata na naging dahilan ng pagkawala nito ng malay. Nagising na lamang si Bilong sa loob ng maliit na kubo. Inikot ang kanyang tingin. Nakita ang iba't ibang halamang gamot na nakasabit sa dingding, maging ang mga bote ng langis. O mabuti naman at nagising ka na. Ay huwag kang mag-alala. Natanggal ko na ang kamandag sa katawan mo mula sa mga lingayo. Wika ni Manoy Sito. Tinulungan nitong bumangon si Bilong at pinainom ng pinaghalong katas ng mga halamang gamot. Ininom naman ito ng binatilyo. Maraming salamat po, Manoy Sito ah. Pero paano niyo po ako nakita? Tanong ni Bilong. Madalas akong mag-ikot sa lugar na to, bata. At alam ko na ang susunod mong itatanong. Kung paano kita pinagaling. Isa akong manggagamot, Bilong. Sabihin nating kabisado ko ang halos lahat ng luna sa mga sakit. Kahit padulot yan ng elemento o dulot pa yan ng tao. At siguro nga napapanahon na para ibigay ko sa iyo ang gantimpala nung tinulungan mo ko. Eto, tanggapin mo ang mutsyang to. Bibigyan ka nito ng kakaibang lakas ng katawan at tibay sa lahat ng pisikal na pagsubok na pagdaraanan mo. Sa tamang pangangalaga at pananalig, pangangalagaan ka ng mutsyang ito laban sa lahat ng panganib. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat, Bilong. Mabuti na lang, nakita kita bago pa ako tuluyang umalis. Wika ni Manoy Sito. Ano po umalis? Saan naman po kayo pupunta, Manoy? Sa kamutya? Ano po ba yun? Tanong ng binatilyo. Dahil talagang wala itong kaalam-alam sa mga sinasabi ni Manoy Sito. Ngunit imbis na sagutin ang tanong ni Bilong, sinabihan niya ito na magtiwala lang sa mga sinasabi nito. Magtatanong pa sana uli si Bilong nang biglang ikumpas ng matanda ang kanyang kamay. Napapikit si Bilong dahil sa gulat. At nang dumilat siya ay nakita niya ang puno kung saan siya palaging kumakain ng tanghalian kasama si Manoy Sito. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Ngunit hindi na nito nakita pa ang matanda. Patuloy niya itong hinanap hanggang sa marinig ng binatilyo ang boses ng matanda. Tandaan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Bilong. Isa kang mabuting bata at naway lumaki ka bilang mabuting tao. Mag-iingat ka hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Matapos magsalita ni Manoy Sito, pinanghawakan ni Bilong ang mga sinabi ng ermitanyo. Nagtiwala ito sa hawak niyang mutya at hindi naman siya binigo. Tama nga ang sinabi ni Manoy Sito
Pinagkalooban siya ng kakaibang lakas ng pangangatawan at una niya itong nagamit nang minsang tumulong siya sa isang magsasaka. Nagbuhat sila ng mga sako ng palay. Malakas ang ulan ng mga sandaling iyon at may paparating na baha. Dalawa lang sila ng mga oras na yun dahil nagsipagpulasan na ang ilan sa mga kasamahan nila dahil sa takot. Dala din ng kaba. Hindi na alintana ni Bilong ang bigat ng mga sako ng palay. Idagdag mo pa ang maputik at matarik na daanan paakyat ng bundok. Nanlaki ang mga mata ng magsasakang kasama ng binata kung bakit nakitang pinagsasabay ni Bilong ang dalawang sako ng palay sa kanyang balikat. Mabilis pa itong tumatakbo paahon ng burol. Nang matapos silang maghakot, hindi maiwasan ng magsasakang tanungin si Bilong kung paano niya ito nagawa. Ngunit isa lang ang tugon ng binata. Pasensya na po. Hindi ko din po alam eh. Siguro dahil sa kagustuhan kong makaalis na doon sa ibaba. Sa kabila ng mga sinabi, alam ng binata ang totoong dahilan ng kakaiba niyang lakas. Minabuti na lang nitong huwag ipaalam sa iba. Pinanatili nitong lihim ang pinagmulan ng kanyang lakas at kagaya ng payo ng matanda, ginamit niya ito para sa ikabubuti ng lahat. Balik tayo sa kasalukuyan. Kakatapos lang ni Bilong na maglabas ng mga huling isda mula sa kanilang imbakan. Akmang lalabas na sana siya upang magpahinga. Bigla naman siyang tinawag ng isa sa mga kasamahan. At dahil siya ang pinakabatang pahinante, madalas na pagkakaisahan si Bilong. Pero minsan ay hindi ito nanlaban. Sinusunod niya ang bawat utos ng mga nakakatanda sa kanya. Bilong, pagkatapos mong maglinis ng katawan, ay sumunod ka na lang sa amin doon sa dating lugar. Kami nang bahala sa'yo. Regalo namin sa kasipagan mo. Wika ng isa sa mga kasamahan ni Bilong na itago na lang natin sa pangalang Mateo. Ito ang kapitan ng kanilang barko at nagsilbing tagaturo ni Bilong sa lahat ng trabaho. Sige po Manong Mateo, pupunta po ako pero hindi po ako iinom kasi baka dumating na yung truck na kukuha ng mga huli nating isda eh. Mahirap na po. Tugon ni Bilong. Matapos ang pag-uusap na yun, nagpaalam na ang binatang aalis upang makaligo at makapagpalit ng kasuotan. Pagkatapos nitong ayusin ang sarili, kaagad na siyang sumunod sa lugar na tinutukoy ni Mateo. Saktong pagdating niya sa lugar, nakita niyang tila pinag-iinitan ng isang kalalakihan ang kanyang mga kasamahan. Dayo lang sila doon kaya hindi lumaban ang mga ito. Hanggang sa biglang hinila ng isang lalaki ang kwelyo ng damit ni Mateo. Dito na nagalit si Bilong. Dali-dali siyang tumakbo at isang malakas na sapak ang ibinigay niya sa lalaking humila sa kwelyo ng kasama. Sa sobrang lakas ng pagkakasuntok ng binata, nawasak ang dingding ng isang bahay aliwan na gawa sa kahoy. Nawalan ng malay ang lalaking sinuntok ng binata. Walang hiya talaga yung kamao mo, bata. Nako, baka patay na yan. Lagot ka! Wika ni Mateo. Umiling naman si Bilong at tumugon. Hindi pa patayan. Pinatulog ko lang. Tara na po Manong Mateo, umalis na po tayo dito. Ito yung ayaw ko sa ganitong lugar eh. Masyadong maraming basagulero. Tugon ni Bilong. Akmang lalakad na sana palayo nang bigla naman silang sugurin ng mga kasama nung lalaking pinatulog ng binata. Ay, nako, ba naman yan, ho? Nahihilo pa naman ako. Muling wika ni Mateo. Agad silang hinarap ni Bilong at sinabihang mauna na sa barko at siya na ang bahala sa mga lalaki. Agad namang umalis sina Mateo at ang iba pa.
Tiwala ang mga ito dahil hindi lang nila minsang nakita ang lakas ni Belong. Alam nila ang buong kapasidad ng binata dahil maging sila ay nabigyan na din ng leksyon nung bago pa lang si Belong sa barko. Pinapanood lang ni Mateo ang binata habang pinaglalaroan ang mga kalalakihang sumugod sa kanila. Napapansin din itong hindi umaatake si Belong at kung napapahamak man ang mga kalaban, yon ay dahil sa sarili nilang mga kilos. Nagpatuloy ang pakikipagbuno ni Belong hanggang sa tuluyan ng mawalan ng malay ang mga kalaban ng dahil sa sobrang pagod. Naglakad ang binata papunta kay Mateo at inaya ng umuwi ang mga ito. Ang ganda naman ng regalo mo sa akin, Manong Mateo. Ay nako, pagdating ko, gulo ka agad yung bumungad sa akin . Sana pinakain mo na lang ako ng masarap sa barko. Wika ni Belong. Ay pasensya ka na, Belong. Hindi ko naman nakalaing mapapadpad doon yung grupo ni Simon . Hayaan mo, babawi na lang ako. Umalis na tayo dito. Doon na lang natin ibaba sa kabilang pantalan yung mga natitirang isda. Muling wika ni Mateo. Inutusan din ito ang mga tauhang tanggalin ang mga tali upang makalarga na sila. At habang papaalis sa pantalan, naitanong ni Belong kay Mateo ang tungkol sa pangkat ni Simon. Pasensya na po, Manong. Pero ano po bang atraso nyo dun sa Simon na yun? Parang galit na galit po sa inyo . Ngumiti si Mateo at nagsimulang magkwento. Si Simon, dati kong kasamaan sa unang barkong sinamahan ko. Pareho din kami nagtagal doon at kalaunay naiangat siya sa mataas na posisyon. Nanatili naman akong pahinante at doon na nagsimulang magbago ang ugali niya. Naging mayabang at mapagmataas ang dati kong kaibigan. Ni minsan, hindi ako nagkimkim ng sama ng loob sa kanya. Ginawa ko ng maayos sa mga trabaho ko. At dahil doon, kinagiliwan ako ng may-ari ng barko. Dahil sa tagal ko sa trabahong yon, tinalaga niya ako bilang kapitan nitong barkong sinasakyan natin na labis namang ikinagalit ni Simon. Dahil matagal na kasi niyang inaasamang maging kapitan. Pagpapaliwanag ni Mateo. Ay nako, totoo nga naman ang sinabi ng mga tao. Wala talagang may dudulot na mabuti ang inggit. Hayaan nyo na lang po, Manong. Matatauhan din yan. Tugon ni Belong. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Tuloy sila sa trabahong ginagawa. At dahil nga lumipat sila ng pantalan, hindi inakala ng binatang muli silang magtatagpo ni Simon. Nangyari ito isang umaga habang nagkakargahan ng mga kagamitang dadalhin sa paglalayag. Nakaupo ang binata sa isang kahon nang biglang may lumipad na bote papunta sa kanya. Mabuti na lang at nakaiwas ito kaya hindi siya nagtamo ng pinsala. Nang tignan niya ang pinagmula ng bote, nakita niya ang grupo ni Simon na papasugod sa kanya. Dali-daling tumakbo ang binata pababa upang pigilan ang mga ito. Dahil ng mga sandaling iyon ay nasa barko ang mismong may-ari. Teka, magulos dili ka naman, Simon. Nasa loob ng barko yung may-ari. Wika ni Belong. Ngunit nagbingi-bingihan ang mga ito at patuloy sa pagsugod. Wala nang pagpipilian ang binata kung hindi harapin sila. Alam ni Belong sa mga oras na makita ito ng may-ari, pare-pareho silang mawawalan ng trabaho. Sinalubong ng binata ang galit na si Simon. At kagaya ng una ay pinabagsak niya ito sa pamamagitan ng isang suntok lang. Pasensya ka na, Simon, pero hindi ko hayaang sirain mo ang trabaho ko. Kayo, hindi niyo ba narinig yung sinabi ko? Nasa itaas ang barko ang may-ari. Kung mahal niyo yung trabaho niyo, umalis na kayo. Wika ni Belong sa mga kasamahan ni Simon.
Dali-dali namang hinila ng mga ito ang walang malay nilang kasama. At saktong pag-alis ng mga yon, bumaba ang may-ari kasama si Mateo. Pasipol-sipol na naglalakad si Bilong pabalik sa barko. Akmang lalampas na sana kina Mateo nang bigla nitong hawakan sa braso ang binata. Sadali lang, Belong. Saan ka galing? Tanong ni Mateo. Naglakad lang. Nakakanto kasi yung maupo lang habang nagbabantay. Palusot ni Belong. Ngunit lingid sa kaalaman niyang nakita nila Mateo at ng may-ari ng barko ang ginawa niyang pagpigil sa grupo ni Simon. Nakita ko yung ginawa mo. Hindi mo ba alam na pwede kitang tanggalin sa trabaho? Maigit ay pinagbabawal sa kumpanya ang pakikipag-away sa kapwa mandaragat. Napayuko si Bilong sa pag-aakalang tatanggalin talaga siya sa trabaho. Ngunit napaangat ito ng tingin nang muling magsalita ang may-ari. Pero ganun pa man, hindi ko yun gagawin. Mapapakinabangan kita, bata. Simula ngayon, ikaw na ang maestro buso ng barkong to. Magiging katawang mo si Mateo. Hindi na kasi bumalik si Kondring at kailangan na nating maglayag. Napangiti ang binata sa sinabi nito. Sa sobrang saya niya ay nayakap niya ang may-ari ng barko. Maraming salamat po, sir. Sobrang saya ko po kasi may aangat ko na sa kahirapan yung pamilya ko. Wika ng binata habang tumatalon. Bagay lang sa isang kagaya mo ang posisyon. Sinabi din sa akin ni Mateo na masipag ka at may tiwala ako sa kapitan ko. Kaya gawin mo ang nararapat. Ipinagkakatiwala ko sa inyong dalawa ang barko. O siya, hindi na ako magtatagal. Mateo, ikaw nang bahala. Tugon ng may-ari ng barko. Agad na din itong umalis. Naganda naman para maglayag sina Bilong. At sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, hindi na iwasang itanong ni Mateo sa binata ang tungkol sa kakaiba nitong lakas. Hoy Belong, nagtataka lang ako sa'yo. San ba nang galing yan lakas mo dahil kung titignan napakaliit mong tao? Kung hindi pa nga kita kilala, akalain kong hindi mo kayang bumuhat ng isang sako ng bigas eh. Napangiti ang binata. At dahil malaki ang tiwala nito sa kasama, ipinakita niya ang pinagmulan ng kanyang lakas. Ito po, Manong. Mutya po to mula sa sungay ng baka. Ibinigay po sa akin to ng isang ermitanyo. At sabi niya ingatan ko daw po to. Kasi ganun din po yung gagawin ng mutya sa akin. Ilang beses na din po ako nailigtas nito sa kapamakan eh. Wika nito. Napangiti si Mateo dahil nakumpirma ang hinala niya. Sabi ko na nga ba hindi ka ordinaryong tao eh. Huwag kang mag-alala. Mananatili ang sekreto mo sa akin. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao. At sana, huwag mong gagamitin ang mutya na yan para gumawa ng masama. Wika ni Mateo. Tumango naman si Bilong bilang pagsang-ayon. Naging maayos naman ang kanilang paglalayag hanggang sa marating nila ang bahagi ng dagat na pangingisdaan. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa barkong iyon susubukin sila ng kalikasan. Isang malakas na bagyo ang paparating. Nasa kalagitnaan pa lang ng paghango ng mga kawil sina Bilong. Hindi nila ito maaaring itigil dahil siguradong malaking halaga ng kagamitan ang mawawala sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang trabaho kahit pa hinahambalos na sila na naglalakihang alon. Halos hindi na makatayo ang mga tripulante at ang ilan ay napapahamak na. Nakitulong na din sila Mateo at Bilong sa mga ito upang mapabilis ang mga trabaho. Ngunit sadyang hindi umaayon ang panahon sa kanila.
Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang bagyo. Naisip ni Belong ang sinabi ni Matoy Sito tungkol sa mutya. May nakatagong kakaibang kakayahan ng sungay ng bakang yan. Nabibilang ito sa elemento ng kulog, kaya maaari kang tumawag ng unos o magpahinto nito. Gamitin mo ang mga dasal na itinuro ko sa iyo at manalig ka sa Diyos. Ito ang mga katagang narinig ni Belong sa isipan. Dali-daling umakyat ang binata sa pinakataas na bahagi ng barko at doon paulit-ulit na inusal ang mga dasal na itinuro sa kanya ng ermitanyo. Ilang minuto niya itong ginawa hanggang sa maramdaman nilang tila humina ang pag-ihip ng hangin. Unti-unting bumababa ang alon hanggang sa tuluyan na itong kumalma. Nakatitig si Belong sa kapwa proa kung saan nagtatrabaho ang kanyang kasamahan at nakita nito ang ginhawa sa mga mukha na kanina lang ay takot na mga kasamahan. Napalingon si Mateo sa kanya. Sumenyas ang binatang wag maingay. Dali-daling bumaba ng palo. Pinuntahan niya ang mga kasamahan. Nang mga sandaling iyon, nagpasya si Mateo na idaong ang barko dahil napakalaki ng pinsalang idinulot ng unos. Marami din ang nasugatan, ngunit laking pasasalamat ng kapitan dahil walang namatay sa kanyang mga tauhan. Nanatiling lihim ang ginawa ni Belong. Hindi na nag-abala pang magtanong si Mateo dahil alam niya na ang binata ang may kagagawan ng paghinto ng unos. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari na ng sariling barko si Belong. Kagaya nga ng sinabi ng matandang ermitanyo, pagkakalooban niya ito ng swerte sa tamang panahon. Hindi nawalan ng pag-asa ang binata at natupad nga ang sinabi ng matanda. Kung ano man ang tinatamasang buhay ni Belong sa kasalukuyan, ito ay dahil sa mutya ng sungay ng baka na bigay ng ermitanyo. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento, JIP. At muli, congrats sa lahat ng winners sa ating raffle. Huwag kalimutang mag-comment ng #JD at #JDFilms. At syempre, share nyo na din sa Facebook nyo yung upload natin. Lagyan ng #JD, #JDFilms at itag ang Facebook page ng JD. Pwede din kayong sumali sa ating Facebook group para sa mga announcement. Yun lamang, maraming salamat.